Okay, so magandang umaga. So mga alas 8 or 8:30 na ng umaga ngayong linggo. At andito tayo sa ating maliit na taniman. So ayun, dito naman itong olmete natin, may mga visible marks ng tip burn ba tawag dyan? Kung ano man tawag dyan. So basically dito sa peso na to, hindi sila masyadong hiyang. So possible ma-delay na naman yung harvest natin kasi mukhang hindi naman sila ganun kaayos. So ito after 2 weeks pa siguro bago ako mag-harvest, isasabay ko siya dun sa isang olmete natin. So madedelay tayo ng 1 week kasi dapat every week, diba? Pero kasi nga may mga issue and problem, kaya yan, ma-adjust. So ito, papalitan na natin tong dalawa. So yung mga tanim ko sa baba, iakit ko. Pero antayin ko mo sila makarecover kasi hindi ko pala sila nadiligan ng isang araw, nung isang araw, kaya medyo natuyo sila. Antayin lang natin makarecover. Pag okay na, akit ko dito, mamayang hapon, magta-transplant tayo. So dito naman, baka okay na to 4, kasi may maliit doon, hindi na lumaki. Dito naman, transfer tayo ng isa, palitan natin to, ng sweet basil. Ayan. So sa sweet basil, hindi pa tayo nagpo-prune ngayon, hinahayaan lang natin siyang lumaki kasi ito, ayan o, flowering na siya, nasa flowering stage na siya, so hayaan lang natin siya. Pero pwede pa naman tayo mag-prune kung gusto nyo, or gumawa tayo ng susunod na mga seedlings. Pag nakita ko kailangan kong gumawa ng seedlings, kukuha naman tayo. Pero yung namulaklak, hinayaan muna natin sila mag-mature. So ito, mag-harvest tayo ng mga seeds. Yung ibang seeds ko na dun sa baba eh. Pero hindi na natin gagawa ng video yan. May video na tayo kung paano natin nakuha yung Thai basil. Katulad lang din sa lemon basil. So ngayon, bago ako mag-video is nagdilig-dilig na muna ako kaya medyo moist na yung ng mga lupa natin. So isa sa mga gusto kong i-discuss dito is itong cucumber natin na hindi ko nabisita to kahapon eh. Ang inaasahan ko kahapon, nandito pa yung tubig, tapos medyo bababa lang siyang konti. Pero ngayong umaga, halos nandito na siya yung tubig. So sobrang bilis niyang sumipsip na ng nutrients. Kasi malaki na rin siya. So, tingnan nyo. Ayan o. Mataas na siya o. Ayan. Ito, pinunta ko na doon. Ito, pupunta ko dito siguro sa kanan. Pakanan naman siya. Para hindi sila magsalubong. Pero yun nga, confirm. Meron tayong, kita ba? Ito, flower siya eh. So, yung mga yan, mga bulaklak pala yan. Mga bulaklak. So, ito naman, sucker to. Tatanggalin natin itong mga suckers natin para mapunta yung nutrients niya dun sa bulaklak at dun sa bunga. So hopefully, maging okay yung bunga nila. So nandyan na yung mga clip na clip ko sana dito sa mga gumagapang natin. Kaso hindi ko naiakyat eh. So mamaya ako pa gagawin yon. So looking good naman. Lumalaki na rin naman tong kamatis natin dito. Cherry tomato natin. So hindi ko lang alam kung saan ko ito papagapangin kasi gagapang din to eh. Parang ganito rin. Siguro medyo baba ko lang ng konti dito siya paggapangin. So sa taas yung cucumber, sa baba ng konti yung cherry tomato, tas dun sa kabila yung isang cucumber. So hopefully maging okay naman. And palagay ko ito medyo ilaylo natin sa paglagay ng lettuce kasi nga hindi ganun kahiyang yung pagtubo niya. Okay? Okay. So, ayan. So, nagdilig-dilig ako. Ito yung 2.0 EC na nutrients natin. Pero actually, 1.8 lang. Kasi nung gumawa ko ng nutrient solution, ayun, 1.8. Kaya yung range naman kasi ng fruiting, 1.8 to 2.2 EC. So, since 1.8 na to, okay na yan. Doon lang muna tayo sa minimum range. Kasi, palagay ko naman okay to. Ayan. Hindi pala natin na-check kung ano yung parameters na nandyan sa ano. Ang ginagawa ko kasi karat key, tas lipat lang ako ng lipat ng nutrients. Hindi ko na siya tine-check. Yun sa setup ko Pero later on, pag nagkaroon tayo ng sariling reservoir para sa lahat ng tanim natin, yun, mag-daily or twice a week tayo mag-check ng parameters. Pero soon din siguro gagawin din natin yun. So ayan, ito yung Thai basil, yung talong nandun sa labas.
So, ang pinaka-activity ko for this week, yan, sa ngayong linggo, is kailangan makover ko na to ng net. Yan. Para ma-maximize natin yung space. Kasi, this week din, estimate niya na to yung gusto kong ipagawang portion para makapag-quotation na siya at makapag-withdraw din tayo ng pera. Yan. So, yun yung magiging gawin natin. Pero yun nga, pag kinover ko na to lahat, kailangan wala na lumalagpas. So, ipuprune ko to. Heavy pruning tayo mangyayari niyan. Hindi ko sure kung tatanggalin ko siya. Kaya ko sana siyang tanggalin. Pero, posibleng ganun ang mangyari. Pero, tingnan natin Tingnan natin. Kasi sayang naman, tagal na rin natin inalagaan tong mulberry na to eh. So, ayun. So, may idea na naman ako kung paano ko siya didiskartehan. Yung dito sa bandang dito sa bandang harap, ano lang siya. May pabigat lang yung tela para hindi lang pumasok dito. Lalagyan, basta makita niyo na siguro pag nagawa ko ng idea ko. Anyway, nag-harvest ako nung isang araw, nung Sabado. Yan, in-harvest ko na. So lilinisan ko na lang sila mamaya, then yung mga excess ipandidilig din natin. So ito yung tanim natin. Ay, yung pala, may tanim tayo doon na na almete rin. Pero nabanggit ko nga may mga tip burn. Or baka dahil kulang sila sa sunlight, kaya nagkakaroon sila ng ganong problema. So dito naman, medyo okay naman sila kahit itong ganitong araw lang, mga 2 to 3 hours lang yung direct sunlight nila. Then mamaya, indirect sunlight na lang yung makukuha nila. Pero goods pa rin naman sila tumubo. At nung last harvest natin, yun nga, yung 5, maganda yung average niya. Sa palagi ko mag-average yun ng mga 90 plus grams. Yan. So, yan. So, ito, lalagyan ko na rin din doon trellis. Pero gawin ko muna yung net, tsaka natin gawin yung trellis niya. Pero yun nga, kasama na yun sa plano natin. Yan, ang taba ng bell pepper dito kung compare ko dun sa nandun. Mas maganda yung tubo niya talaga dito. So, ayun, baka magtitrim-trim din tayo ng ibang ornamental, pero yung ayaw ni nanay na ipagalaw ay hindi natin gagalawin. So, ito yung sa March 6. So, yung pinaka-next harvest natin, ito. Pero since March 16 siya, ano ba ngayon? So, next week pa yan eh. So, mga almost 2 weeks pa bago tayo mag-harvest dyan. And dito naman sa situation nito, itong 3 lang pwede nating maibenta, yung 2. Atin na lang yan. Kasi nga, na-delay yan ng laki. Kung makikita nyo rin, yung size nila, medyo malayo, di ba? Medyo malayo yung size. Kasi nga, malayo. Ay! Yun lang. Hindi ko pala diligan tong natin. Yan, isa sa mga problem ko talaga pag lupa. Madalas talaga nakakalimutan ko magdilig. Lalo na pag nandyan sa mga ganyang klaseng container. Kasi nga, konti lang yung lupa nila na nandyan. So, kailangan mo talaga silang ma-maintain in terms of pagdidilig. So, hopefully makarecover. Titingnan natin. Didiligan ko agad sila after nitong video. Yan. Yan. So, may nabuhay naman na isang cherry tomato. Ayan, 1 or 2. Isa, parang mamamatay na eh. Ito rin, mamamatay na. Pero makita nyo yung lemon basil natin, okay naman. Nakatumba lang ngayon yung cucumber natin kasi hindi natin masyado naalagaan. Pero yan, gagawa natin ng paraan yan. So ito yung bell pepper natin. So ito naman yung tinanim natin ng April 5. Kasama yung isang nandun. So anyway, yun lang naman ang update natin ngayon. Wala naman masyadong kakaiba. Maliban sa nakita nyo nakatumba. Dahil hindi ko nga siya nadiligan. So hopefully makarecover at makita nyo pa siya sa susunod na video natin. Thank you very much and see you next video. Bye-bye!